Kung mabibigo ako, barilin niyo na lang ako agad. 4:00 ng madaling araw, pagsabog sa isang tunnel sa Paris. Sa sandaling iyon, maraming buhay ang unti-unting namamatay. Hinding-hindi puwede ang isang dayuhang doktor. Ikinandado ng hepe ang pinto ng operating room. Ang natitirang oras para sa Pilipinang doktora na si Celine Reyes ay 72 oras na lamang. Kapag natapos ang kanyang visa, sa pilitan siyang ipapadeport. Ngunit may mas malaki pa siyang problema. Ang mga pasyente ay namamatay sa kanyang harapan. Ang aorta niya ay kasing nipis na ng papel de hapon. Imposible to. Sumuko na ang lahat ng pinakamahuhusay na doktor sa Pransya. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang ipinagbabawal na pinto ng operating room nang hawakan ng Pilipinang doktora na si Celine ang scalpel. Tila huminto ang paghinga ng buong ospital. At isang himala ang naganap. Ano kaya ang nangyari? 4:30 ng madaling araw, ang sirena ng ambulansya ay tila pumupunit sa katahimikan ng Paris Circular Road. Ang salit-salit na pulang at asul na ilaw na humahawi sa kadiliman ay parang ritmikong tibok ng puso. 30 minuto pa lang ang nakalipas mula nang yumanig ang malakas na pagsabog sa ilalim ng lupa. Ngayon, ang mga unang ambulansyang lulan ang mga biktima ay patungo na sa ospital. Si Celine ay nasa scrub room ng Emergency Operating Room ng HGP Hospital, kinukuskos ang kanyang mga kamay hanggang sa bumula. Dumadaloy ang malamig na tubig sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nanginginig ang dulo ng mga ito, isang napakaliit na panginginig. Ngunit alam niya. Alam niya kung kailan ito nagsisimula at kung bakit hindi ito tumitigil. Doktora Reyes, handa ka na ba? Napatingala si Celine sa boses na nagmula sa kanyang likuran. Si Sophie, ang head nurse, ay nakasilip sa siwang ng pinto. Ang kanyang mukha ay kalmado gaya ng dati, ngunit may bahid ng tensyon sa kanyang mga mata. Opo, susunod na ako, sagot ni Celine habang pinapagpag ang kanyang mga kamay. Sa salamin, mukha siyang maputla, 35 anyos, isang cardiothoracic fellow mula sa Pilipinas. Ang isang taon niya sa Paris ay malapit nang matapos. Pagpasok niya sa operating room, pinuno ng malamig na hangin ang kanyang baga. Ang amoy ng metal at disinfectant ay magkahalo. Sa ilalim ng malaking ilaw, walang laman ang operating table, ngunit alam niyang ilang sandali na lang, may buhay na ilalagay diyan. Mukhang magiging abala tayo ngayong gabi, sabi ni Dr. Moreau pagpasok. Nasa maagang 50, palagi siyang mukhang presentable. Ang kanyang kulay abong buhok na mahigpit na nakatali ay nagbibigay sa kanya ng mas malakas na karisma. May aksidente raw sa tunnel. Isang malaking aksidente. Kumabog ang dibdib ni Celine. Malaking aksidente. Ibig sabihin, maraming pasyente ang darating. At tiyak na may kaso ng aortic rupture dyan, mahinang sabi ni Moreau. Tumango si Celine. Nagsimula na namang manginig ang kanyang mga kamay. Ibinulsa niya ito upang itago ang panginginig. At noon nga, sandali lang, isang malamig at matalas na boses ang umalingaw-ngaw sa operating room. Bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Arnaud Rivière. Nasa huling bahagi ng kanyang 40, ang hepe ng cardiothoracic surgery. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng dati. Lahat ng high-risk na operasyon ngayong gabi, dadaan muna sa akin bago simulan. At ang kanyang tingin ay dumapo. Kay Celine, bawal sa mga dayuhang fellow ang mag-opera ng mag-isa. Namula ang mukha ni Celine. Pero Chief, 6 na buwan na po akong ang patakaran. Ay patakaran, Dr. Reyes, putol ni Rivière. May halong pangungutya ang kanyang boses. Hindi ko alam kung paano ang mga pamamaraan sa bansa ninyo, pero dito sa Pransya, kaligtasan ang pinakamahalaga, lalo na sa mga tulad mong may temporary visa lang, dapat kang mag-ingat. Temporary visa. Ang mga salitang iyon ay tumusok na parang tinik. Kinagat ni Celine ang kanyang labi. Ang totoo, 3 araw na lang ay mag-expire na ang kanyang visa.
Kailangan niya ng pirma ng ospital para sa extension, ngunit patuloy itong ipinagpapaliban ni Rivière. Chief Rivière, sabat ni Moreau. Napatunayan na ni Dr. Reyes ang kanyang kakayahan. Kahit noong nakaraang taon sa aortic dissection, swerte lang yon, malamig na sabi ni Rivière. Ayoko nang sumugal pa. Nakalimutan niyo na ba ang aksidente 10 taon na ang nakalipas? Natahimik ang operating room. Ang aksidente 10 taon na ang nakalipas. Alam ng lahat. Ang bigong pediatric aortic surgery na ginawa ni Rivière, kung saan namatay ang isang 8 taong gulang na bata. Ilang buwan siyang binanatan ng media at umabot pa sa korte. Mula noon, nagbago si Rivière. Iniiwasan na niya ang lahat ng panganib. Lahat ng delikadong operasyon, ililipat natin sa ibang ospital, matigas niyang sabi. Ito ang pulisiya ng ospital. Kinuyom ni Celine ang kanyang kamao. Bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Maya-maya, narinig ang nagmamadaling mga yabag sa pasilyo. Unang pasyente. Parating na! Sigaw ng isang tao. Bumilis ang tibok ng puso ni Celine. Sa labas, naririnig ang sigawan ng mga paramedic. Lalaki, 28 anyos, suspected aortic arch rupture, BP 70/40. Automatikong humakbang si Celine, ngunit hinarangan siya ni Rivière. Ako ang mag-oopera, malamig niyang sabi. Ngunit nakita ni Celine ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Takot. Iyon ang nakikita niya sa mga mata nito. Dinala ang pasyente, isang binatang lalaki. Maputla ang mukha at nangingitim ang mga labi. Patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang dibdib. Dr. Reyes, mahinang tawag ni Moreau. Maghanda ka. Hindi maganda ang kutob ko. Tumango si Celine. Muli niyang tiningnan ang kanyang mga kamay. Hindi tumitigil ang panginginig. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Sa gitna ng panginginig, may nararamdaman siyang iba. Isang determinasyon. Sa malayo, may isa na namang sirena ang narinig. Hindi lang isa. 2, 3, 4. Ang mga sirena ay pumupuno sa madaling araw ng Paris. At sa isang CCTV screen sa tunnel, isang liwanag ang kumislap. Isa pa. Kung ipagpapaliban natin ang desisyon ngayon, bulong ni Celine. Ilan pa kayang buhay ang mamamatay? Walang sumagot sa tanong na iyon. Mula sa observation deck ng operating room, ang tanawin sa ibaba ay parang isang larangan ng digmaan. Nakasandal ang noo ni Celine sa salamin habang pinapanood ang nasa ibaba. 1 oras nang nagpapatuloy ang operasyon ni Rivière sa unang pasyente. Ang kanyang mga galaw ay mabagal, masyadong maingat. Hindi pwede yang ganyang kabagal, bulong ni Moreau sa tabi niya. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Masyadong maraming dugo ang nawawala. Dapat mas mabilis. At bigla na lang, isang alarm ang tumunog sa ibaba. Bumagsak ang blood pressure. Putris! Narinig ang mura ni Rivière sa speaker. Patch! Magdala pa kayo ng hemostatic patch! Automatikong napakuyom ang kamao ni Celine. Hindi sapat ang patch. Ang ganoong uri ng rupture ay kailangang tahiin mismo. Ngunit ayaw ni Rivière na sumugal. Hindi perpeksyon ang pinipili natin, kundi ang kaligtasan. Biglang sabi ni Moreau. Iyan ang etika ng isang surgeon, Celine. Nilingon siya ni Celine. Ang mga mata ni Moreau ay kalmado, ngunit may malalim na kahulugan sa likod nito. Ano pong ibig ninyong sabihin? Walang perpektong operasyon. Ang kaya lang nating gawin ay gawin ang lahat para iligtas ang pasyente. Minsan, kailangan nating sumugal. Tumingin muli si Moreau sa salamin. Nakalimutan na yan ni Rivière. Mula noong aksidente, 10 taon na ang nakalipas. Ano po ba talaga ang nangyari noon? Mahinang tanong ni Celine. Huminga ng malalim si Moreau, isang 8 taong gulang na babae. May congenital aortic malformation. Naging matagumpay ang operasyon, pero napunit ang tinahian. Hindi iyon kasalanan ni Rivière. Masyadong marupok ang tissue ng bata. Pero tinawag siyang mamamatay tao ng media, dugtong ni Celine.
Tumango si Moreau. Mula noon, nagbago na siya. Sinimulan niyang iwasan ang lahat ng delikadong operasyon at naging mas mahigpit siya sa mga dayuhang doktor. Bakit po mas mahigpit sa mga dayuhan? Dahil ayaw niyang managot. Kung magkakamali ang isang dayuhang doktor, siya ang mananagot bilang tagapamahala. Kinagat ni Celine ang kanyang labi. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Kung bakit ayaw pirmahan ni Rivière ang kanyang visa extension, kung bakit pinagbabawalan siyang mag-opera ng mag-isa. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Isang nurse ang tumatakbong pumasok. Dr. Moreau! Dumating na ang pangalawang pasyente, kritikal ang kondisyon. Mabilis na kumilos si Moreau. Tingnan natin. Paglabas sa pasilyo, itinutulak ng mga paramedic ang isang stretcher. Isang babaeng mukhang 99 anyos. Walang bahid ng kulay ang kanyang mukha. Ang aorta niya ay kasing nipis ng papel de hapon. Sigaw ng paramedic. Mukhang mayroon siyang connective tissue disorder. Patuloy na bumabagsak ang BP. Tila tumigil ang puso ni Celine. Connective tissue disorder. Ibig sabihin, sobrang rupok ng tissue na imposible ang normal na pagtatahi. Kailangang ilipat, sabi ng isang doktor. Mamamatay siya sa biyahe. Sabat ni Celine. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Sa kondisyon niya ngayon, hindi siya aabot ng buhay sa ambulansya. Dito natin siya dapat operahan. Sino ang mag-oopera? Tanong ng isang tao. Noon lumabas si Rivière mula sa unang operasyon. Mukha siyang pagod. Anong nangyayari? Nang marinig ang sitwasyon, umiling siya. Hindi. Masyadong delikado. Ilipat niyo. Mamamatay siya. Sigaw ni Celine. Siguradong mamamatay siya sa biyahe. Ako na po ang gagawa. May paraan po ako. Natawa si Rivière. Paraan? Anong paraan? Mayroon ka bang lihim na pamamaraan mula sa bansa mo? Binaliwala ni Celine ang pangungutya. Tumingin siya kay Moreau. Doktora, magtiwala po kayo sa akin. Mayroon po akong binuong paraan ng pagtatahi. Hindi ko pa ito na iprepresenta sa mga kumperensya, pero isang paraan na hindi pa napapatunayan ay gagamitin mo sa pasyente? Ito ay ospital, hindi laboratorio! Nagsimulang bumagal ang tibok ng puso ng pasyente. Tumunog ang alarm sa monitor. Kailangan na nating magdesisyon! Sigaw ng nurse. Tinitigan ni Moreau si Celine. Mahabang katahimikan ang namagitan. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Moreau. Andad 44945 informed. Sigaw ni Rivière, ngunit binaliwala siya ni Moreau. Pero may kondisyon. Ako ang magbabantay sa tabi mo. Kung sa tingin ko'y delikado na, ititigil natin agad. Tumango si Celine. Salamat po. Pagpasok sa operating room, huminga ng malalim si Celine. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit iba na ngayon. Hindi ito panginginig sa takot, kundi sa determinasyon. Simulan na ang pag-scrub. Sabi niya, mabilis na kumilos ang mga nurse. Si Rivière ay nanonood mula sa observation deck. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Kapag pumalpak ang Pilipinang yan, bulong niya, pati ikaw, Moreau, tapos ka na. Ngunit hindi naririnig ni Celine ang mga salitang iyon. O ayaw niyang marinig. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan siyang iligtas. Kailangan. Habang naghuhugas ng kamay, naalala niya ang nakaraan. Ang araw na iyon sa Cebu, ang aksidente ng kanyang kapatid, ang kanyang sariling kabiguan, iba na ngayon. Sa pagkakataong ito, hindi ako mabibigo. Dr. Reyes? Tawag ni Sophie. Handa ka na? Tumingala si Celine. Sa salamin, matalas ang kanyang mga mata. Oo, simulan na natin. Sumara ang pinto ng operating room at sa labas, umalingaw-ngaw na naman ang mga sirena. Pangatlo, pang-apat na pasyente ang dumarating. Ang pagsabog sa tunnel ay simula pa lamang.
Tumingin si Moreau sa bintana. Ang madaling araw sa Paris ay nagsisimula ng mamula. Ngayong araw, bulong niya, alin ang pipiliin natin? Perpeksyon o kaligtasan? Ang sagot sa tanong na iyon ay malapit ng malaman. Paglabas ng operating room, sumandal si Celine sa pader ng pasilyo. Nanlambot ang kanyang mga binti. Ang pasyenteng kakatapos lang ay bahagya ng na-stabilize, ngunit ang tingin ni Rivière ay patuloy na bumabagabag sa kanya, ang tingin na puno ng pagkamuhi at paghamak. Dr. Reyes? Lumapit ang isang staff mula sa HR ng ospital, isang batang babae na malungkot ang ekspresyon. May oras po ba kayo? Tungkol po sa visa ninyo. Nanlamig si Celine. Visa? Ang salitang iyon pa lang ay parang sumasakal na sa kanya. Pagpasok sa opisina ng HR, nakita niya ang mga tumpok ng dokumento. Sabi ng staff habang hinahanap ang kanyang file. Wala pa po ang pirma ng sponsor. Patuloy pa rin pong ipinagpapaliban ni Chief Rivière. Hanggang kailan? Nanginginig ang boses ni Celine. Hanggang kailan po ako pwedeng maghintay? Tiningnan ng staff ang computer screen. Eksaktong 72 oras po. Pagpatak ng hating gabi 3 araw mula ngayon, matatapos na po ang inyong legal na pananatili. 3 araw. 3 araw na lang. Kinuyom ni Celine ang kanyang kamao. Bumaon ang kanyang mga kuko sa palad, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Kakausapin ko po ulit si Chief. Sabi ng staff na parang nag-aalo, ngunit alam ni Celine, hindi kailanman pipirma si Rivière. Paglabas niya ng opisina, naghihintay si Sophie. Okay ka lang? Oo. Hindi. Hindi ko alam. Prangkang sagot ni Celine. Tinapik ni Sophie ang kanyang balikat. Si Rivière na naman, no? Yung pirma sa visa. Paano mo nalaman? Alam ng lahat kung gaano niya kinamumuhian ang mga dayuhang doktor. Nagpatuloy si Sophie habang naglalakad sila sa pasilyo. Noong 1 taon, may doktor ding galing Espanya na ganyan. Napakagaling niya. Pero hinarang ni Rivière ang visa extension niya. Umuwi na lang siya. Lalong bumigat ang loob ni Celine. Bakit siya ganoon? Hininaan ni Sophie ang kanyang boses. Natatakot siya. Kapag may dayuhang doktor na mas magaling sa kanya, iniisip niyang nanganganib ang posisyon niya, lalo na sa mga talentadong tulad mo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Rivière sa dulo ng pasilyo. Nang makita si Celine, ngumisi siya habang papalapit. Nandito ka pa pala, Dr. Reyes. Puno ng pangungutya ang kanyang boses. Malapit ka nang mag-impake, di ba? Tinitigan siya ni Celine. May 3 araw pa po ako. 3 araw? Ha? Humalakhak si Rivière. Sa tingin mo ba may milagrong mangyayari sa loob ng 3 araw? Sa tingin mo pipirmahan ko yan? Lumapit siya ng isang hakbang. Naamoy ni Celine ang kanyang pabango na may halong amoy ng disinfectant. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi namin kailangan ng mga taong tulad mo. Mga taong sumusuong sa panganib, binabalewala ang mga patakaran, at gustong maging bida. Sinusubukan ko lang pong iligtas ang pasyente. Manahimik ka! Sigaw ni Rivière. Lahat ng tao sa pasilyo ay napatingin. Ano bang alam mo? Ang sistema ng medisina dito sa Pransya, kung gaano karaming demanda ang hinaharap namin, kung gaano kalaki ang kapalit ng isang pagkakamali. Namula ang kanyang mukha. 10 taon na ang nakalipas, ganyan din ako mag-isip. Na kung susuungin ko ang panganib, mas marami akong buhay na maililigtas. Alam mo ba kung ano ang naging resulta? Hindi sumagot si Celine. Namatay ang isang 8 taong gulang na bata. Sa mga kamay ko, hanggang ngayon, dinuduraan ako ng mga magulang niya kapag nakikita nila ako. Kung gaano kahirap para sa isang dayuhan na mabuhay sa bansang ito. Tumalikod siya at huling nagsalita. Magkita tayo pagkatapos ng 3 araw? Ay, hindi pala. Nasa eroplano ka na siguro pabalik ng Pilipinas noon, no? Pagkaalis ni Rivière, isinandal ni Celine ang kanyang ulo sa pader. Gusto niyang umiyak, pero pinigilan niya. Walang hiyang yon. Mura ni Sophie.
Si Dr. Reyes ang pinakamagaling na fellow sa ospital na ito. Alam ng lahat yan. Salamat, Sophie. Pilit na ngumiti si Celine. Pero mukhang hindi sapat ang galing lang. Lumapit si Moreau. Mukhang nakita niya ang buong pangyayari. Celine, halika. Pagpasok sa research office ni Moreau, isinara niya ang pinto at nagsalita. Huwag kang susuko. Pero, Doktora, mali si Rivière. Ang isang mahusay na doktor ay kailangan kahit saan. May kinuha si Moreau sa kanyang drawer. Isang maliit na susi. Ano po to? Susi yan sa bodega sa basement 3. May mga lumang kagamitang medikal doon at may isang espesyal na bagay. Nagtaka si Celine. Ano po iyon? Isang micro-lattice suture thread. Dinala yan 10 taon na ang nakalipas para sa isang pag-aaral. Pero masyadong mahirap gamitin kaya walang gumamit. Inilagay ni Moreau ang susi sa palad ni Celine. Sa tingin ko, kaya mong gamitin yan. Mag-ensayo ka. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Hindi po ba ito labag sa patakaran? Minsan, mas mahalaga ang buhay kaysa sa patakaran. Ngumiti si Moreau, at baka sapat na ang 3 araw. Mahigpit na hinawakan ni Celine ang susi. Naramdaman niya ang malamig na metal sa kanyang palad. 11:00 ng gabi, bumaba si Celine sa basement 3. Dumaan siya sa isang madilim at mamasa-masang pasilyo at binuksan ang pinto ng bodega. Naamoy niya ang alikabok. Sa tulong ng flashlight, nakita niya ang mga kahon. Sa isa sa mga ito, nakasulat ang experimental microsuture. Pagbukas niya ng kahon, lumabas ang isang espesyal na nakabalot na sinulid. Sobrang nipis, halos hindi makita. Gamit ito, bulong ni Celine. Kinuha niya ang isang practice dummy at hinawakan ang karayom. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Na naman, bakit ba palagi na lang akong nanginginig? Pumikit siya. Huminga ng malalim. Naalala niya ang Cebu, ang duguan na mukha ng kanyang kapatid, ang kanyang nanginginig na mga kamay, ang bigong pagtatahi. Hindi! Nakaraan na yon. Muli siyang dumilat at hinawakan ang karayom. Isang tahi, 2 tahi, sinimulan niyang buuin ang latis. Pahalang, patayo, diagonal. Sobrang nipis ng sinulid kaya ilang beses itong naputol, ngunit hindi siya sumuko. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, sa wakas ay nakabuo siya ng isang maliit na latis. Nag-work! Gulat na bulong ni Celine. Nag-work nga! Biglang tumunog ang kanyang telepono. Mula sa ER. Dr. Reyes, may problema! Boses ng isang nurse na nagmamadali. May pagsabog daw sa tunnel. Maraming nasaktan. Kumabog ang dibdib ni Celine. Ang sandali ng katotohanan ay dumarating na. Sa kanyang file, nakatatak ang pulang pending stamp. 3 araw? Hindi. 2.5 araw na lang. 4:15 ng madaling araw, sa ilalim ng A86 tunnel, naganap ang unang pagsabog. Gumuho ang mga pader na semento, nabaluktot ang mga bakal, at nilamon ng apoy ang 12-dosenang sasakyan. Naging impyerno ang tunnel. Tumatakbo si Celine papuntang ospital habang tinitingnan ang sitwasyon sa kanyang telepono. Hindi bababa sa 100 ang sugatan. Patuloy ang pagkalat ng apoy. Patuloy ang pag-update ng balita. Ang ER ng ospital ay isa ng larangan ng digmaan. Ang mga medical staff ay nagkakagulo sa pagtakbo. Unang team ng ambulansya, dumarating na. Sigaw ng isang tao. Pagbukas ng pinto ng ambulansya, sunod-sunod na lumabas ang mga duguan na stretcher. Unggol, sigaw, lahat ay magkahalo. 3 suspected aortic rupture, 2 bronchial laceration, 5 walang malay. Bumilis ang tibok ng puso ni Celine. Ito na ang sandaling hinihintay niya at ang sandaling pinakakinatatakutan niya. Nakatayo si Moreau sa gitna ng ER. Nagbibigay ng utos.
ay activate ang lahat ng operating room. Simulan ang triage. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ngayon ay hindi teorya, kundi digmaan. Kailangan nating iligtas ang bawat isa. Sa kanyang bulsa ay naroon ang microsuture na inensayo niya kaninang madaling araw. Biglang lumitaw si Rivière. Maputla ang kanyang mukha. Sandali! Malakas niyang sigaw. Itigil ang lahat ng high-risk na operasyon. Ang mga stable na pasyente lang ang operahan. Ang iba, ilipat. Nagulat ang mga staff at tiningnan siya. Chief? Sa ganitong sitwasyon, ililipat natin sila? Tanong ng isang doktor. Kulang na tayo sa ambulansya. Mamamatay lang sila sa biyahe. Hindi na natin responsibilidad yan. Sigaw ni Rivière. Kung tayo ang mabibigo, sino ang mananagot? Ang ospital? Ako? O kayo? Natahimik ang lahat. Humakbang si Celine. May mga taong namamatay. Pero pananagutan pa rin ang iniisip ninyo? Manahimik ka, Dr. Reyes? Tinitigan siya ni Rivière. Lalo ka na, bawal kang mag-opera. Isang taong mawawala rin. Pagkatapos ng 2 araw, ano naman ang magagawa mo? At bigla na lang. Aray! Isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 20. Ang dugo ay bumubulwak mula sa kanyang dibdib na parang fountain. Complete aortic arch rupture. Sigaw ng paramedic. BP 50/30, walang malay. Tumatakbo si Celine patungo sa pasyente. Pagkakita pa lang sa sugat, alam na niya, hindi ito maililigtas sa ordinaryong paraan. Ang napunit na bahagi ay kasing nipis at dulas ng salamin. Ang init at pressure mula sa pagsabog sa tunnel ay nagpabago sa tissue ng blood vessel. Ito! Nagulat ang ibang doktor. Imposible itong tahiin. Hindi papasok ang karayom. Lumapit si Rivière. Di ba? Imposible. Ilipat nyo. Sandali! Sigaw ni Celine. May paraan ako. Inilabas niya ang microsuture mula sa kanyang bulsa. Isang sample na hinabi niya na parang latis. Kaya ko itong gawin! Ito ang habi ng buhay, natawa si Rivière. Na naman, ang lihim na pamamaraan ng bansa ninyo, isang bagay na hindi pa napapatunayan. Boom! Narinig ang pangalawang pagsabog. Nayanig ang mga bintana. Pangalawang pagsabog sa tunnel. Sigaw ng isang tao. Panganib na gumuho. Mahigit 50 pa ang naipit. Biglang natahimik ang ER. Tinitigan ni Celine si Rivière. Kung susukuan natin ang pasyenteng ito, parang sinukuan na rin natin ang mga tao sa loob ng tunnel na yon. Anong pinagsasabi mo? Kung mabubuhay ang pasyenteng ito, magkakaroon din ng lakas ng loob ang ibang mga doktor. Hindi sila susuko at lalaban hanggang sa huli. Nanginginig ang boses ni Celine, ngunit matatag. Ang una, ang mahalaga. Kung maililigtas natin ang una, maililigtas din natin ang pangalawa. Sumabat si Moreau. Tama si Celine. Dr. Moreau. Nagalit si Rivière, ngunit binaliwala siya ni Moreau. Operating Room 3, para kay Dr. Reyes. Ito ay malinaw na paglabag sa autoridad, sigaw ni Rivière. Kung mabibigo siya, pati ikaw, tapos ka na, Moreau. Tiningnan siya ni Moreau nang malamig. Kung ganoon, siguraduhin na lang nating hindi siya mabibigo. Sinimulang ilipat ni Celine ang pasyente sa operating room. Tinulungan siya ni Sophie. Doktora, kaya mo ba talaga? Hindi ko alam. Prangkang sabi ni Celine, pero kailangan kong gawin. Pagpasok sa operating room, lumingon siya. Sa ER, patuloy ang pagdating ng mga pasyente. Amoy dugo ang buong lugar. Hindi tumitigil ang mga unggol. May isang ina na umiiyak. Parang awa niyo na. Ang anak ko. Ang boses na iyon ay tumusok sa puso ni Celine. Naalala niya ang araw na iyon sa Cebu, ang sarili niyang imahe habang yakap ang kapatid at umiiyak. Iba na ngayon.
Pangako ni Celine sa sarili. Sa pagkakataong ito, ililigtas ko siya. Ang team leader ng mga paramedic. Dr. Reyes, sabi niya habang humihingal. Grabe ang sitwasyon sa tunnel. Mahigit 150 ang nire-rescue. Naiintindihan ko. At hininaan ni Matthew ang kanyang boses. May posibilidad daw ng pangatlong pagsabog. Nasira ang isang gas pipe. Nanigas ang mukha ni Celine. Gaano katagal? 1 oras. Pinakamatagal, 2 oras. 2 oras. Sa loob ng panahong iyon, kailangan niyang maging matagumpay sa unang operasyon para magkaroon din ng pag-asa ang ibang mga doktor. Bumukas ang mga ilaw. Tiningnan ni Celine ang nanginginig niyang mga kamay. Nanginginig na naman. Ngunit iba na ngayon. Hindi ito panginginig sa takot, kundi sa determinasyon. Kinuha niya ang espesyal na karayom mula sa tray at inihanda ang microlattice suture. Simulan na natin, sabi ni Celine. Sa labas, patuloy ang mga sirena. Ang orasan ay nagmamarka ng 4:30 ng madaling araw. Nagsimula na ang unang pagsubok. Sa emergency cart, kumislap ang lattice-shaped microsuture. Ang sinulid ng tadhana. Ang hangin sa loob ng operating room ay tila nagyelo. Nang hawakan ni Celine ang scalpel at bubuksan na sana ang dibdib ng pasyente, bumukas ang pinto. Pumasok si Rivière. Itigil yan! Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sinabi kong lahat ng aortic rupture, ililipat. Huminto ang kamay ni Celine, ngunit hindi huminto ang oras. Patuloy na bumabagal ang tibok ng puso ng pasyente. Chief, kung ililipat natin siya ngayon, manahimik ka. Jen and them. Hindi mo ba naririnig ang utos ko? Itinuro ni Rivière ang monitor. BP 40/20. Huli na ang lahat. Kung susubukan nating iligtas ang ganitong pasyente at magkaroon ng medical malpractice, sino ang mananagot? Huminga ng malalim si Celine at tinitigan si Rivière. May panganib na gumuho ang tunnel. Paano kung maipit ang ambulansya habang binibiyahe siya? Hindi na natin problema yan. Namula ang mukha ni Rivière. Tayo ay nasa ospital? Hindi tayo naglalaro ng pagiging bayani. Sumabat si Moreau. Rivière, bigyan mo siya ng isang kaso. Ano? Hayaan mong operahan ni Dr. Reyes ang isang pasyente. Kung mabibigo siya, ako ang mananagot. Humalakhak si Rivière. Mananagot? Ano ang pananagutan mo? Kung mamatay ang pasyente, maibabalik mo ba siya? Naging malamig ang mga mata ni Moreau. Kung ganoon, ano ang gagawin mo? Susukuan mo ang lahat ng pasyente. Hindi ito pagsuko, kundi isang makatotohanang pagpapasya. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo. Habang nangyayari iyon, lalong lumala ang kondisyon ng pasyente. Tumunog ang ECG alarm. Malapit na siyang mag-cardiac arrest. Biglang nagsalita si Celine ng malakas. 90% mortality rate sa paglilipat. Lahat ay napatingin sa kanya. Kung ililipat siya sa ganitong kondisyon, 90% ang tsansang mamatay. Kung ooperahan siya dito, 50% ang tsansang mabuhay. Tiningnan ni Celine si Rivière. Alam niyo rin yan, Chief. Na mamamatay ang pasyenteng ito sa biyahe? Nanigas? Ang mukha ni Rivière. Kaya iniiwasan ninyo ang responsibilidad. Iniisip ninyo na mas mabuti pang mamatay siya sa biyahe kaysa mamatay dito sa ospital natin. Ang kapal ng mukha mo! Kinuyom ni Rivière ang kanyang kamao, ngunit hindi umatras si Celine. Oh, gusto niyo ba talagang iligtas ang pasyente? Kung ganoon, bakit ninyo pinipigilan ang operasyon? Natahimik ang lahat. Sa labas, may isa na namang sirena ng ambulansya ang tumunog. Marami pang pasyente ang dumarating. Noon, isang boses ang narinig mula sa labas ng operating room. Inay! Inay, nasaan ka? Ang pag-iyak ng isang binatang lalaki. Mukhang anak ito ng pasyenteng kadarating lang. Parang awan niyo na. Iligtas niyo ang nanay ko.
Please. Ang boses na iyon ay sumakit sa dibdib ni Celine. Maging si Rivière ay tila natigilan. Ngunit umiling din siya agad. Hindi, ang patakaran ay patakaran. Mas mahalaga ba ang patakaran kaysa sa buhay? Tanong ni Moreau. 10 taon na ang nakalipas. Ganyan din ba ang iniisip mo? Namutla si Rivière. Huwag mong banggitin yan. Bakit? Masakit ba ang katotohanan? Lumapit si Moreau. Noon, sinunod mo rin ang patakaran. Isang perpektong operasyon. Pero bakit namatay ang bata? Manahimik ka. Sumabog si Rivière. Hindi ko yun kasalanan. Marupok ang tissue niya. Hindi inaasahan. Tama. Hindi inaasahan. Mahinang sabi ni Moreau. Palaging ganyan ang medisina. Ang kaya lang nating gawin ay ang ating makakaya. Itinuro niya si Celine. Ang batang doktor na ito ay sinusubukan ang kanyang makakaya. Sinusubukan niya ang isang bagong paraan. Pero bakit mo siya pinipigilan? Nanginginig ang kamao ni Rivière habang nagsasalita. Bagong paraan? Hindi pa yan napapatunayan. Kung ganoon, kailan natin ito patutunayan? Sabat ni Celine. Kung hindi ngayon na may namamatay na pasyente, kailan pa? Itinaas niya ang lattice suture sa tray. Ito ay 3 buwan kong pinaghandaan. Ginawa ko ito batay sa aking kabiguan sa Cebu. Natawa si Rivière. Kabiguan, kaya mas lalong hindi mapagkakatiwalaan, di ba? Dahil nabigo ako, natuto ako. Nanginginig ang boses ni Celine, ngunit matatag. Nalaman ko kung ano ang hindi dapat gawin, kaya nakahanap ako ng bagong paraan. Sumabat si Sophie. Nakita ko po, gabi-gabi nag-iensayo si Dr. Reyes. Siya ang pinakahanda sa lahat. Tumango ang ibang mga nurse. Tama. Si Dr. Reyes ang pinakamasipag at pinakamagaling. Isang social proof. Ang buong team ay sumusuporta kay Celine. Umatras si Rivière. Nakita ang takot sa kanyang mga mata. Kung mabibigo siya. Kung mabibigo siya, ako ang mananagot. Matigas na sabi ni Moreau. Pero kung magtatagumpay siya, kailangan mo ring aminin na ang isang dayuhang doktor ay kapantay din natin. Sige, pero may kondisyon. Ano? I-record ang buong proseso ng operasyon. Kung mabibigo siya, gagamitin ko itong ebidensya. Tumango si Celine. Sige, aalis na sana si Rivière nang huminto siya. At isa pa. 1 oras lang. Kung hindi mo matapos sa loob ng 1 oras, sapilitan nating ititigil. Masyadong maikli ang 1 oras. Kung ayaw mo, wag mong gawin. Isinara ni Rivière ang pinto ng malakas. Natahimik ang operating room. Tiningnan ni Celine ang orasan. Sabang dada, ang pali, eksaktong 5:00. 1 oras, bulong niya. Sapat na. Hinawakan ni Moreau ang balikat ni Celine. Kaya mo ba talaga? Hindi ko alam, prangkang sabi ni Celine. Pero kailangan kong gawin para sa pamilya ko. Hinawakan niya ang scalpel. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. Simulan na natin. Nagsimula ang unang hiwa. Dumaloy ang dugo. Mas marami kaysa sa inaasahan. Suction! Sigaw ni Celine. Sa labas ng operating room, nagtitipon ang mga representante ng unyon. Kaligtasan muna! Itigil ang mapangahas na operasyon! Narinig niya ang kanilang mga boses. Ngunit nakatuon si Celine sa pasyente lamang. Mahina ang tibok ng puso. Kailangan siyang iligtas. Kailangan. Sa sandaling humiwa ang scalpel sa balat, alam ni Celine, espesyal ang pasyenteng ito. Ang orasan sa pader ay nagmamarka ng 5:00 ng umaga. Nagulat maging si Sophie. Ang pader ng aorta ay sobrang nipis, mas manipis pa sa papel. Maingat na binuksan ni Celine ang dibdib. Sa pagitan ng mga tadyang, nakita ang puso at sa ibabaw nito, ang napunit na bahagi ng aortic arch. Diyos ko! Napasinghap si Moreau.
Ang aorta ng 28 anyos na lalaki ay hindi kapani-paniwalang nasira. Ang init at pressure mula sa pagsabog ay ginawang parang salamin ang tissue ng daluyan ng dugo. Imposible ang ordinaryong pagtatahi, sabi ng isang nurse. Mapupunit ito sa sandaling tumama ang karayom. Huminga ng malalim si Celine at itinuro ang tray. Ang habi ng buhay tray. Pakiabot. Inilabas ang espesyal na nakabalot na microsuture. Sobrang nipis, halos hindi makita ng mata. Gagamitin ko ito para gumawa ng isang latis, isang habi. Paliwanag ni Celine. Pahalang, patayo, at diagonal para ikalat ang tensyon. Tumango si Moro. Sa teorya, tama. Pero posible ba talaga? Malalaman natin. Hinawakan ni Celine ang espesyal na karayom. Kalahati lang ito ng laki ng ordinaryong karayom. Unang tahi, tumagos ang manipis na sinulid sa tissue. Hindi napunit. Pangalawa. Pangatlo. Nagsimula nang mabuo ang habi. Nagiging stable ang blood pressure. Sigaw ng anesthesiologist. Umakyat na sa 60/40. May pag-asa. Ngunit alam ni Celine, simula pa lang ito at bigla na lang. Aray! Narinig ang isang sigaw mula sa pasilyo. May isa na namang pasyente ang dinala. Left main bronchus laceration, malapit nang hindi makahinga. Sigaw ng isang tao. Huminto sandali ang kamay ni Celine. Naisip niyang baka kailanganin din niyang operahan ang pasyenteng iyon. Mag-focus ka. Mahinang sabi ni Moreau, ang pasyenteng ito muna ang isipin mo. Iginuhit muli ni Celine ang karayom. Nang itatali na niya ang ika-10 buhol. Snap! Naputol ang sinulid. Hindi! Namutla ang mukha ni Celine. Ulitin mo. Inabot ni Sophie ang bagong sinulid. May 45 minuto ka pa. Nagsimula ulit si Celine. Sa pagkakataong ito, mas maingat. Nakatuon lamang sa pakiramdam sa dulo ng kanyang mga daliri. Dinadama ang tensyon ng sinulid. Kinokontrol ang tamang lakas. 20 buhol, nagsimula ng magkahugis ang habi. Nabawasan ang pagdurugo. Totoo nga, ang dugong tumatagas mula sa napunit na bahagi ay nabawasan, ngunit hindi pa ito tuluyang tumitigil. Kailangan mo ring tahiin ang bronchus, sabi ni Moreau. Sapat ba ang oras? Tiningnan ni Celine ang orasan. Diyan ang Darins, 30 minuto pa. Kailangan! Itinuon niya ang kanyang tingin sa kaliwang baga ng pasyente. Napunit ang left, main bronchus. Tumatagas ang hangin. Kung magpapatuloy ito, tuluyang masisira ang baga. Gagamitin ko ang parehong paraan, sabi ni Celine. Lattice suture din sa bronchus. Boom! Biglang yumanig ang gusali. Ano yun? May pagsabog na naman sa tunnel. Sigaw ng isang tao sa labas. Pangatlong pagsabog. Naipit daw ang rescue team. Nanginginig ang kamay ni Celine. Ngunit hindi siya pwedeng huminto. Magpatuloy ka, sabi ni Moreau. Ito lang ang magagawa natin. Sinimulan ni Celine ang pagtatahi sa bronchus. Sa pagkakataong ito, mas mahirap, mas marupok ang tissue ng bronchus kaysa sa aorta. Nang ipasok niya ang unang karayom, tila mapupunit ang tissue. Hindi. Baguhin mo ang anggulo, payo ni Moreau. 1, 5-degree angle. Inayos ni Celine ang anggulo at sinubukan muli. Tagumpay. Tumagos ang sinulid sa tissue. 1, 2, 3. Nabuo ang habi. Oxygen saturation. Tumataas! Sigaw ng anesthesiologist. Umakyat na sa 20%. Biglang may namuong luha sa mga mata ni Celine. Nagtatagumpay siya. Talaga! 10 minuto na lang? Paalala ni Sophie. Binilisan ni Celine, ngunit hindi nagpadalos-dalos. Tiyak at mabilis nang itatali na niya ang huling buhol. Sandali! Sabi ni Moreau. Tingnan mo dito. Muling tumatagas ang dugo mula sa tinahian sa aorta. Hindi na kinakaya ang pressure. Nagmamadali si Celine.
5 minuto na lang. Biglang may pumasok sa kanyang isip. Absorbable mesh. Ano? Maglalagay ako ng absorbable mesh sa ibabaw ng hubby. Isa pang layer. Mabilis na kumilos si Celine. Gupitin ang mesh at inilagay sa ibabaw ng lattice suture at inayos ang mga gilid. Ngayon, ang huling pagsusuri. Blood pressure, stable. Oxygen saturation, mahigit 90%. Tumigil na ang pagdurugo. Tagumpay, sigaw ni Sophie. Nagawa mo talaga. Umatras si Celine. Nanlambot ang kanyang mga binti. Basang-basa siya ng pawis. 1 minuto na lang, ngumiti si Moreau. Magaling, Celine. Bumukas ang pinto ng operating room. Pumasok si Rivière. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Posible ba to? Tiningnan niya ang monitor at nawalan ng masabi. Ang vital signs ng pasyente ay lahat stable. Hindi ito magagawa sa ordinaryong pagtatahi, sabi ni Celine. Pero sa habi ng buhay, posible. Tiningnan ni Rivière nang malapitan ang tinahian. Malinaw ang maselang habi. Ito, bulong niya, ay isang obra maestra. Sa sandaling iyon, isa na namang sigaw ang narinig sa labas. Doktor, ang anak ko. Hindi makahinga ang anak ko. Tiningnan ni Celine si Rivière. Kaya ko pa ang isa. Ano? Ang susunod na pasyente. Ako na po ang gagawa. Nanigas ang mukha ni Rivière. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Hindi lang takot, kundi pag-asa rin ang nakikita niya. Sa maikling pahinga, sa pagitan ng mga operasyon, naghuhugas si Celine ng kamay sa scrub room at tumingin sa salamin. Maputla ang kanyang mukha at nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Okay ka lang? Pumasok si Sophie. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Oo. Hindi. Sa totoo lang, hindi ko alam. Prangkang sagot ni Celine. Lumapit si Sophie at hinawakan ang mga kamay ni Celine. Malamig. Bakit ang lamig ng mga kamay mo? Lagi namang ganito. Tuwing mag-oopera ako. Mapait na ngumiti si Celine. Mula pa sa Cebu. Maingat na nagtanong si Sophie. Anong nangyari sa Cebu? Nag-atubili sandali si Celine. At hindi nagsalita. Sasabihin ko sa'yo balang araw. Hindi pa ako handa ngayon. Tinapik ni Sophie ang balikat ni Celine. Okay lang. Sabihin mo kapag gusto mo na. Biglang may naalala si Sophie. Sandali. May kinuha siya sa drawer. Isang maliit na earphone. Ano to? Gamit ko to. Kapag kinakabahan ako. Inilagay ni Sophie ang earphone sa tenga ni Celine. Narinig niya ang mahinang tunog ng alon. Subukan mong isabay ang paghinga mo. Inhale, bilang ng 4. Hold, bilang ng 2. Exhale, bilang ng 6. Pumikit si Celine. Inhale, 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito ang tactile breathing rhythm, paliwanag ni Sophie. Nakatuon ka sa pakiramdam sa dulo ng iyong mga daliri habang sinasabayan ang paghinga. Natutunan ko ito sa neurosurgery. Ginagamit nila sa microsurgery. Sinubukan ulit ni Celine. Sa pagkakataong ito, nakatuon siya sa pakiramdam sa dulo ng kanyang mga daliri. Ang pakiramdam ng patak ng tubig, ang madulas na sabon, ang temperatura ng hangin, nabawasan ang panginginig. Ngumiti si Sophie. Pinapaalala mo sa katawan mo ang ritmo na ito. Tumango si Celine. Talagang epektibo. Salamat, Sophie. Mabuti kang kaibigan. Balang araw, ikukuwento ko sa iyo ang lahat kung bakit nanginginig ang mga kamay ko at kung bakit ko nilikha ang habi ng buhay. Kapag handa ka na, pumasok si Moreau. Handa na ang pangalawang pasyente. Seryoso ang kanyang mukha. 19 anyos na estudyante. Mukhang may connective tissue disorder. Nanigas ang mukha ni Celine. Nanigas ang mukha ni Celine. Connective tissue disorder. Ibig sabihin, sobrang rupok ng tissue.
Ang pader ng aorta niya ay mas manipis pa sa papel. Nag-aalalang sabi ni Moreau. Sabi ni Rivière, sumuko na lang daw. Sa pagkakataong ito, hindi ako mabibigo. Aayusin ko lang ang habi ng buhay. Mas sisiksikin ko ang habi. Tiningnan ni Moreau ang mga kamay ni Celine. Halos wala ng panginginig. Sigurado ka? Opo. Huminga ng malalim si Celine. Inhale 4, hold 2, exhale 6. Ang ritmo na itinuro ni Sophie. Pagpasok sa operating room, naalala ni Celine ang nakaraan. Ang araw na iyon sa Cebu, ang duguan na kalsada, ang malamig na mga kamay, ang kanyang kabiguan. Ngunit iba na ngayon. Ang kabiguan noon ang lumikha ng tagumpay ngayon. Bumukas ang pinto ng operating room. Nakahiga ang isang 99 anyos na babae. Maputlang mukha, nangingitim na mga labi. Simulan na natin. Hinawakan ni Celine ang scalpel. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Mahinang nagsalita si Sophie sa tabi niya. Inhale, 4. Huminga si Celine. Hold, 2. Huminto sandali. Exhale, 6. Dahan-dahan siyang huminga palabas. Nagsimula ang unang hiwa. Sa pagkakataong ito, mas tiyak, mas kalmado. Blood pressure, stable. Ulat ng anesthesiologist. Binuksan ni Celine ang dibdib. Nakita ang aorta. Talagang kasing nipis ng papel. Parang mapupunit sa paghinga pa lang. Ito, talagang napasinghap ang isang nurse. Mukhang imposible. Hindi, sabi ni Celine. Posible. Napatunayan ko na. Hinawakan niya ang microsuture. Sa pagkakataong ito, mas manipis na sinulid. Mas manipis pa sa sapot ng gagamba. Simulan na natin. Pumasok ang unang karayom. Tagumpay. Pangalawa. Pangatlo. Nagsimula ng mabuo ang habi. Hindi ka panipaniwala. Humanga si Moreau. Nangyayari nga. Ang mga kamay ni Celine ay parang sumasayaw. Tuluyan nang nawala ang panginginig. Ang sugat ng nakaraan ay lumilikha ng himala sa kasalukuyan. Sa labas, patuloy ang mga sirena. Marami pang pasyente ang dumarating. Ngunit hindi natinag si Celine. Dahil alam na niya ngayon kung paano labanan ang panginginig at kung paano lampasan ang nakaraan. Ang habi ay malapit ng makumpleto. Sa dulo ng mga daliri ni Celine, sumasayaw ang manipis na sinulid. Sa ibabaw ng parang papel na aorta ng 2 anyos na dalaga, isang maselang lambat ang nabubuo. ika-25 buhol. Mahinang bilang ni Sophie. Malapit na. Nag-focus si Celine. Ang huling bahagi ang pinakamahirap, kailangang pantay ang lahat ng tensyon sa habi. Dito! Itinuro niya ang isang partikular na punto. Mahina dito. Kailangan nating magdagdag ng isa pang anchor point. Tama. Kung diyan mag-concentrate ang pressure, sasabog yan. Sinimulan ni Celine ang karagdagang pagtatahi. Parang naglalagay ng isang maliit na angkla. Hinahanap ang pinakamatibay na bahagi ng tissue. At bigla na lang, bumabagsak ang blood pressure. Sigaw ng anesthesiologist. 50/30. Namutla ang mukha ni Celine. May mali. Tingnan ang pinagmumulan ng pagdurugo. Mabilis niyang sinuri ang operasyon at natagpuan ito. May tumatagas na dugo mula sa bahagi ng bronchus. May isa pa palang bronchial laceration, sabi ni Sophie. Hindi nakita kanina. Huminto sandali si Celine. Kailangan niyang tapusin ang pagtatahi sa aorta bago pumunta sa bronchus. 20 minuto na lang, paalala ng isang tao. Nagdesisyon si Celine. Sabay ko silang gagawin. Ano? Nagulat si Moreau. Tatapusin ko ang pagtatahi sa aorta habang tinatahi ko rin ang bronchus. Masyadong delikado yan. Wala nang ibang paraan. Tiningnan ni Celine si Sophie. Espesyal na clamp pakiabot. Pansamantala niyang isasara ang bronchus. Ang mga kamay ni Celine ay parang nahati sa dalawa. Ang kaliwang kamay ay tinatapos ang habi sa aorta.
habang ang kanang kamay ay pinipigilan ang pagdurugo sa bronchus. Ito! Humanga ang isang nurse. Parang sa lamangka. Totoo nga, ang mga galaw ni Celine ay malapit na sa sining. Huling buhol sa aorta! Sigaw ni Celine. Kumpleto na ang habi. Ang manipis na lambat ay perpektong bumalot sa aorta. Tumigil na ang pagdurugo. Totoo nga, ang dugong tumatagas mula sa aorta ay tuluyan ng huminto. Ngunit ang bronchus ang problema. Ngayon, ang bronchus. Mabilis si Celine. Mas malaki ang punit kaysa sa inaasahan. At mahirap ang lokasyon. Hindi puwede ang ordinaryong pagtatahi, sabi ni Moreau. Masyadong malalim. Nag-isip sandali si Celine. Gagamitin ko ang isang variation ng habi ng buhay. Variation? Mas sisiksikin ko ang habi. At gagawin kong spiral. Sinimulan niyang gumawa ng bagong pattern. Hindi isang ordinaryong habi, kundi isang spiral na habi. Parang isang spring. Sa ganitong paraan, pwede itong umunat at umurong sa bawat paghinga. Paliwanag ni Celine. Dahil palaging gumagalaw ang bronchus. Unang spiral, pangalawang spiral. Gumagana. Tuwang-tuwa si Sophie. Nabawasan ng air leak. Nagsimulang tumaas ang oxygen saturation. 70, 80, 90, 95%. Sigaw ng anesthesiologist. At noon nga, beep, nagkaroon ng problema sa ECG. Ventricular fibrillation. Nanigas ang mukha ni Celine. Sigbadang, hindi na tumitibok ng maayos ang puso. Defibrillator! Sigaw ni Moreau. Charge to 200. Ibinigay ang electric shock. Isa, dalawa, walang response. Tiningnan ni Celine mismo ang puso. At napagtanto. May dugo sa pericardial sac! Naipon ang dugo sa paligid ng puso at pinipigilan ito. Kailangan nating i-drain. Mabilis na ipinasok ni Celine ang karayom. Lumabas ang dugo. At bigla, thump! Thump! Tumibok muli ang puso. Normal rhythm, restored. Lahat ay nakahinga ng maluwag. Tinapos ni Celine ang huling tahi. Tapos na! Umatras siya. Tiningnan ang orasan. 5 minuto pa. Tagumpay! Sigaw ni Sophie. Ngumiti rin si Moreau. Napakagaling mo, Celine. Napakagaling. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Pumasok si Rivière. Komplikado ang kanyang ekspresyon. 2 na ang nailigtas mo, sabi niya na parang umamin. Tinitigan siya ni Celine. Kailangan. Puno ka ng kumpiyansa, mapanuyang sabi ni Rivière. Tingnan natin kung hanggang kailan yan. Aalis na sana siya nang huminto. At bumabagsak na naman ang blood pressure niya. Ano? Tiningnan ni Celine ang monitor. This calmed the villain of rending our bresh and backs to billion of Monset, ang 99 when formation. Totoo nga. Bumabagsak ang BP. Pero mukhang perpekto naman lahat. Internal bleeding, sabi ni Moreau. Sa ibang lugar, namutla ang mukha ni Celine. Ang saya ng unang tagumpay ay biglang naglaho. Ang pasyente ay muling nasa panganib. 6:30 ng umaga. Sumisikat na ang araw sa Paris, ngunit ang loob ng ospital ay isa pa ring larangan ng digmaan. Kakatapos lang ni Celine na pigilan ang internal bleeding ng pangalawang pasyente. Isang pagdurugo mula sa atay. Ang shockwave mula sa pagsabog ay umabot at nakasira hanggang sa mga daluyan ng dugo sa atay. Stable na siya! Nakahinga ng maluwag si Sophie. Paglabas ni Celine sa operating room, magulo ang pasilyo. Nakapila ang mga stretcher. At hindi tumitigil ang mga ungol. Dr. Reyes, tumatakbong lumapit si Matthew. Ang mukha ng team leader ng mga paramedic ay may mga bahid ng uling. Lalong lumala ang sitwasyon sa tunnel. Malapit ng gumuho, may mga naipit pa rin. Ilan? Mahigit 100. Pero hininaan ni Matthew ang kanyang boses. Kulang na kami sa ambulansya.
Imposible na ang paglilipat. At bigla na lang. Isang anunsyo ang umalingaw-ngaw sa ospital. Mahalagang anunsyo mula sa utos ni Chief Riviere. Lahat ay huminto. Agad na ilipat ang lahat ng high-risk na pasyente. Uulitin ko, pangkalahatang paglilipat. Nanigas ang mukha ni Celine. Baliw? Bulong niya. Nagbulungan ng mga medical staff. Ililipat? Sa ganitong sitwasyon? Walang ambulansya? Mamamatay lang sila sa biyahe. Nagsimulang tumakbo si Celine. Kailangan niyang hanapin si Riviere. Nakita niya ito sa conference room, kasama ang mga administrador ng ospital. Chief! Binuksan ni Celine ang pinto at pumasok. Bawiin niyo po ang utos. Nailipat sila. Tiningnan siya ni Riviere ng malamig. Wala kang karapatang makialam dito. May mga mamamatay! Sigaw ni Celine. Kalahati sa kanila ang mamamatay sa biyahe. Hindi na natin responsibilidad yan. Matigas na sabi ni Riviere. Kung mamatay sila sa ospital, responsibilidad natin. Pero, kung sa biyahe, iyon ba ang mahalaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Celine. Mas mahalaga ba ang pananagutan kaysa sa buhay? Sumabat ang isang administrador. Dr. Reyes, tingnan mo ang realidad. Mga issue sa insurance, mga demanda. Manahimik kayo! Sumabog si Celine. Mga numero lang ang tinitingnan ninyo. Sa labas, may mga totoong taong namamatay. Tumayo si Riviere. Sino ka ba? Isang dayuhan na palalayasin din pagkatapos ng 2 araw. Sa mga salitang iyon, natahimik ang conference room. Kinuyom ni Celine ang kanyang kamao. Tama. Dayuhan ako, mahina niyang sabi. Pero doktor ako, katulad ninyo. Itinuro niya ang bintana sa labas. Marami sa mga pasyenteng iyon ay dayuhan din. Mga turista, imigrante, refugee. Dapat din ba silang tratuhin ng iba? Natahimik ang lahat. Pumasok si Moreau. Tama si Celine. Matigas niyang sabi, ang paglilipat ay parang pagpapakamatay. Pati ikaw, Dr. Moreau, susuway ka sa utos? Nagbabantang tanong ni Riviere. Kung kinakailangan, hindi umatras si Moreau. Isang nurse ang tumatakbong pumasok. May problema po. Isang pasyenteng inililipat. Ano? Namatay po sa loob ng ambulansya. Muling pumutok ang aorta niya. Tiningnan ni Celine si Riviere. Di ba? Ito ang gusto ninyong mangyari. Namula ang mukha ni Riviere. Isang pambihirang kaso lang yan. Hindi ito pambihira. Hinampas ni Celine ang mesa. Ito ang mangyayari ng paulit-ulit. Inilabas niya ang mga dokumento mula sa kanyang bag. Ang research data niya sa Habi ng Buhay. Tingnan ninyo ito. Ang resulta ng 3 buwang pag-aaral. Inilatag niya ang mga papel sa mesa. Sa Habi ng Buhay, makakamit natin ang 90% success rate. Kung ililipat natin sila, ang survival rate ay hindi aabot sa 30%. Kahanga-hanga ito. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Riviere. Hindi pa yan napatutunayan. Kakaligtas ko lang po ng 2, sagot ni Celine. At sila pa ang pinakamalalang kaso. Isa na namang nurse ang pumasok. 3 pang emergency patient ang dumating. Lahat sila. Kritikal. Tinitigan ni Celine si Riviere. Magdesisyon na kayo. Hahayaan niyo ba silang mamatay? O bibigyan ninyo sila ng pagkakataong mabuhay? Nanginginig ang kamao ni Riviere. Biglang tumunog ang telepono. Sinagot ito ng kanyang sekretarya at nagulat. Mula po sa Ministry of Health. Ano? Tungkol sa aksidente sa tunnel. Ang utos po ay bigyan ng paunang lunas ang mga biktima sa lugar hanggat maaari. Namutla ang mukha ni Riviere. Nakialam na ang gobyerno. Ngumiti si Moreau. Wala ka ng pagpipilian ngayon. Tiningnan ni Riviere si Celine nang may galit. Sige, pero may kondisyon. Ano? Isang operating room lang ang gamitin mo. At kapag nabigo ka? Kapag nabigo ako, agad akong aalis sa ospital na ito. Hindi nahihintayin ang pag-expire ng visa ko. Tumango si Celine. Sige, Celine. Pinigilan siya ni Moreau.
Ngunit matatag si Celine. Kaya ko po. Hindi. Kailangan kong gawin. Aalis na sana siya ng huminto. At Chief, ano? Tingnan ninyo kung mababago ng isang laban ang mga patakaran. Pagkaalis ni Celine, natahimik ang conference room. Tumingin si Rivière sa bintana. Patuloy ang pagdating ng mga ambulansya. Nakita ang takot sa kanyang mga mata, ngunit kasabay nito, isang napakaliit na pag-asa. 7:15 ng umaga. Isang bagong pasyente ang dinala sa operating room. 3:99 anyos na babae. Ngunit ang pasyenteng ito ay ibang-iba sa mga nauna. Ehlers-Danlos syndrome, sabi ni Moreau habang tinitingnan ang chart. Ang pinakamalala sa lahat ng connective tissue disorders. Sinuri ni Celine ang pasyente. Ang balat ay sobrang elastiko at ang mga kasukasuan ay sobrang nababaluktot. Ang aorta. Napasinghap si Sophie habang tinitingnan ang ultrasound. Mas manipis pa sa papel. Hindi. Halos transparent na. Nanigas ang mukha ni Celine. Ang ganitong tissue ay mapupunit sa sandaling madikit ang karayom. Mas mabuti pang sumuko na lang. Maingat na sabi ng isang nurse, ngunit umiling si Celine. Hindi. May karapatan din siyang mabuhay. Binuksan niya ang isang espesyal na ilaw para mas makita ang tissue. Kailangan nating baguhin ang habi ng buhay. Paano? Masisiksikin at gagawing 3D. Iginuhit ni Celine ang hugis gamit ang kanyang kamay. Hindi isang flat na habi, kundi isang 3-dimensional na habi, parang isang bahay ng pukyutan. Nagulat si Moreau. Posible ba yan? Malalaman natin. Hinawakan ni Celine ang scalpel. Unang hiwa. Ang balat ay nahiwa na parang mantikilya. Masyadong madali. Kaya nakakatakot. Ingat. Kinakabahan si Sophie. Nang buksan ang dibdib, lahat ay napigil ang hininga. Talagang transparent ang aorta. Kitang-kita ang pagdaloy ng dugo. Imposible to. Bulong ng isang tao. Ngunit nagsimula na si Celine. Unang karayom. Tila mapupunit ang tissue, ngunit kinaya. Pangalawa. Pangatlo. Ang pagitan ng habi, 2 mm, eksaktong utos ni Celine. Kung masyadong masikip, hindi kakayanin ng tissue. Kung masyadong maluwag, hindi kakayanin ng pressure. Ang kanyang mga kamay ay kumikilos na parang sa isang microscopic surgery. Nang itatali na niya ang ikasampung buhol. Rip! Napunit ang tissue. Hindi! Dugo ang bumulwak na parang fountain. Clams, bilis. Pinigilan ni Celine ang pagdurugo gamit ang kanyang mga daliri. Kailangan natin ng ibang paraan. Mabilis siyang nag-isip. Biglang may pumasok sa kanyang isip. Bioadhesive. Ano? Fibrin glue. Gagawa tayo ng habi at lalagyan natin ng pandikit sa ibabaw. Tumango si Moreau. Sa teorya. Tama. Pero wala na tayong oras. Susubukan ko. Nagsimula ulit si Celine. Sa pagkakataong ito, mas maingat. Gumawa ng habi at agad na nilagyan ng pandikit. Dumidikit. Tuwang-tuwa si Sophie. Talagang nagsimulang maging stable ang tissue. Ngunit bigla na lang. Rumble. Yumanig ang gusali. May pagsabog na naman. Gumuguho na raw ang tunnel. Narinig ang mga sigaw sa labas. Nanginginig ang kamay ni Celine. Ngunit hindi siya pwedeng huminto. Mag-focus ka, sabi ni Moreau. Malapit na. Tinapos ni Celine ang huling habi. Isang 3-dimensional na honeycomb structure ang bumalot sa aorta. Tagumpay! Sigaw ng isang nurse. Tuluyan nang tumigil ang pagdurugo. Ngunit hindi pa kampante si Celine. Kailangan nating suriin ang bronchus. Tiningnan niya ang baga. Gaya ng inaasahan, may punit. Gagawin natin ang pareho dito. Sinimulan ni Celine ang pagtatahi. Ngunit mas marupok ang tissue ng baga. Hindi. Patuloy na napupunit. Nag-aalala si Sophie. Huminto sandali si Celine. Babaguhin ko ang pagitan ng habi.
Na naman? Oo. Sa pagkakataong ito, gagamitin natin ang golden ratio. Golden ratio? 1618 to 1. Ang pinaka-stable na ratio sa kalikasan. Nagkalkula siya habang nagtatahi. Nakapagtataka. Hindi ito napunit. Ayan na. Tinapos ni Celine ang huling buhol. Naging stable ang vital signs ng pasyente. Hindi ka panipaniwala. Humanga si Muro. Nagawa mo talaga. Tumawag ang Disaster Management Office. Panganib ng pangalawang pagguho. Tumatakbong pumasok si Matthew. Guguho na raw ang kisame ng tunnel. Mahigit 200 pa ang naipit. Tiningnan siya ni Celine. Gaano katagal ang rescue? Hindi bababa sa 2 oras. Pero sobrang dami ng sugatan. Hindi natin kayang operahan lahat dito. Kinuyom ni Celine ang kanyang kamao. Kaya natin. Mag-isa ka? Hindi. Tumingin si Celine sa labas ng operating room. Ang ibang mga doktor ay nasa pasilyo. Nanood din pala sila. Magtutulungan tayo. Lumabas siya at nagsalita. Ituturo ko sa inyo ang paraan. Ang habi ng buhay. Nagbulungan ang mga doktor. Posible ba yan? Mukhang sobrang hirap. Lumitaw si Rivière. Imposible. Malamig niyang sabi. Isang hindi pa napatutunayang paraan na gagamitin ng maraming tao. Isa yang sakuna. Kung ganoon, ano ang alternatibo? Tanong ni Celine. Susuko na lang tayo? Bubuksan na sana ni Rivière ang kanyang bibig nang huminto siya. Isa na namang ambulansya ang dumating. Patuloy na dumarami ang mga pasyente. At paunti ng paunti ang oras. Ito na ang sandali ng pagpapasya. Baka magtagumpay nga ang Pilipinang iyon. 8:30 ng umaga. Katatapos lang ni Celine sa kanyang ikatlong operasyon. Biglang kumurap ang lahat ng ilaw. Anong nangyari? Nawalan ng kuryente. Nagdilim ang operating room. Backup generator. Sigaw ng isang tao, ngunit hindi rin gumana ang backup generator. Nasira ang main power line. Tumatakbong dumating ang technical team. Nasira daw ang underground cable dahil sa pagsabog sa tunnel. Binuksan ni Celine ang flashlight ng kanyang telepono. Naka-anestesya pa rin ang pasyente. Manual ventilation! Sigaw niya. Gamitin ang ambubag para pahingahin siya. Mabilis na kumilos ang mga nurse, ngunit nagkakagulo. Mahirap hanapin ang mga gamit sa dilim. Pati ang oxygen line, naputol. Sunod-sunod ang masamang balita. Ilang tangke ng oxygen ang natitira. Namutla ang mukha ni Celine. Narinig ang boses ni Rivière sa dilim. Isara! Malamig niyang idineklara. Isara ang mga operating room. Itigil ang lahat ng operasyon. Ano? Hindi makapaniwalang sigaw ni Celine. May pasyente sa operating table. Walang kuryente. Walang oxygen. Imposible nang mag-opera. Matigas na sabi ni Rivière. Kailangan natin silang ilipat sa ligtas na lugar. Ngayon din. Mamamatay sila sa paglipat. Mamamatay din sila kung mananatili dito. Nagsimula ang kanilang pagtatalo. Habang nangyayari iyon, nagsimulang mag-alinlangan ang mga staff. Baka, kailangan na nga nating sumuko. Masyadong delikado. Pati tayo, nasa panganib. Nagsimulang masira ang team. Lumingon si Celine. Sa dilim, nakita niya ang mga mukha na puno ng takot. At noon nga, nagsimulang manginig ang mga kamay ni Celine. Iba na ngayon. Panginginig sa matinding takot. Hindi. Kinuyom niya ang kanyang mga kamay, ngunit hindi tumigil ang panginginig. Naalala niya ang nakaraan. Ang dilim sa Cebu, ang kalsadang walang kuryente, ang humihinang paghinga ng kanyang kapatid. Mabibigo na naman ba ako? Nanlambot ang mga binti ni Celine. Nakasandal siya sa pader para hindi matumba. Dr. Reyes? Hinawakan siya ni Sophie. Okay ka lang? Hindi. Hindi ako okay. Prangkang sabi ni Celine. Natatakot ako. Na mabibigo na naman ako. Lumapit si Moreau. Mahina niyang pinisil ang likod ng palad ni Celine. Isang mainit na haplos. Celine! Bulong ni Moreau. Okay lang mabigo. Doktora.
Okay lang mabigo, pero tapusin mo ang laban. Kalmado ang boses ni Moreau. Hindi tayo mga Diyos. Nabibigo rin tayo. Tiningnan niya ang mga mata ni Celine. Ang mahalaga ay hindi tayo sumusuko. Huminga ng malalim si Celine. Narinig ang isang boses sa labas. Inay! Nanay ko! Pamilya ito ng 20 anyos na pasyenteng inoperahan niya kanina. Buhay siya! Humihinga siya. Sa mga salitang iyon, tumingala si Celine, ang pasyenteng iniligtas niya. Kailan babalik ang kuryente? Tanong ni Celine sa technical team. 30 minuto? Hindi bababa sa 30 minuto. Ang oxygen, 15 minuto. Nagkalkula si Celine. 15 minuto ang pagkakaiba, kaya nga dapat na tayong sumuko, sabi ni Rivière. Ngunit umiling si Celine. Hindi! May paraan! Ano? Manual ventilation. Relay. Paliwanag ni Celine. Magpapalitan ang mga staff sa pagpump para bigyan ng hangin ang mga pasyente. Masyadong nakakapagod yan. Pero posible. Lumingon si Celine. 20 tayo dito. Kung 2 kada team, kaya nating tumagal ng 15 minuto. Natahimik ang lahat. Tumayo si Sophie. Sasali ako. Ako rin! Sabi ng isa pang nurse. Isa-isang nagtaas ng kamay. Sasali rin ako. Sama-sama tayo. Lahat ay sumali. Maliban kay Rivière. Ngumiti si Celine. Salamat sa inyo. Sinimulan niyang ayusin sila. 2 tao bawat team. Palitan tuwing 3 minuto. Sa dilim, nagsimula ang relay. Pinumpa ng unang team ang ambubag. 1, 2, 3, sinabayan nila ang ritmo. 1, 2, 3, 4. Sabay-sabay silang nagbilang. Pagkatapos ng 3 minuto, palit, sumunod ang susunod na team. Sumasakit na ang kanilang mga braso, ngunit walang sumuko. Dumating ang turno ni Celine. Hinawakan niya ang ambubag nang nanginginig ang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Sophie. Sabay tayo? Ngumiti si Sophie. Sinabayan nila ang ritmo. Inhale, exhale, ang ritmo ng buhay. 2 minuto ang lumipas, lahat ay pagod na. Kaunti na lang. Pagpapalakas loob ni Celine. 3 minuto na lang. Biglang may isang bumagsak. Nahimatay sa pagod. Hindi! Nanganganib na maputol ang relay. At isang himala ang nangyari. Lumapit si Rivière. Hinawakan niya ang ambubag. Ano? Magpatuloy tayo. Lahat ay nagulat at napatingin sa kanya. Sinimulang ipump ni Rivière ang ambubag sa tamang ritmo. Sa wakas, bumalik ang kuryente. Bumukas ang mga ilaw. Bumalik din ang supply ng oxygen. Tagumpay! Sigaw ng isang tao. Lahat ay napaupo sa sahig. Pagod ngunit nakangiti. Tiningnan ni Celine si Rivière. Pagod din ang mukha niya, ngunit may nagbago. Salamat po, sabi ni Celine. Awkward na tumango si Rivière. Nakaligtas ba ang mga pasyente? Opo, lahat sila. Biglang bumukas ang pinto. Tumatakbong pumasok si Matthew. Nagsimula na ang pangalawang pagguho. Maraming pasyente ang darating. Hindi pa tapos ang krisis. 9 ng umaga, bumalik na ang kuryente, ngunit madilim pa rin ang pakiramdam ni Celine. Nakaupo siyang mag-isa sa lounge. Tinitingnan ang kanyang mga kamay. Tumigil na ang panginginig, ngunit ramdam na niya ang pagod. Nandito ka lang pala. Pumasok si Moreau. May dala siyang 2 tasa ng kape. Uminom ka. Mahaba pa ang araw. Tinanggap ni Celine ang kape. Ang init ay gumapang sa kanyang palad. Doktora, gusto niyo po bang malaman ang sikreto ko? Tahimik na umupo si Moreau. Sabihin mo kung gusto mo. Huminga ng malalim si Celine. Tag-init noon ng 2020, nanginginig ang kanyang boses. Intern ako sa Cebu. 29 anyos. Tahimik na nakinig si Moreau. Nang langdang pointy. May kapatid ako.
Si Junjun, 20 anyos. Namuo ang luha sa mga mata ni Celine. Umulan ng malakas noon. Sinundo ako ni Junjun sa ospital. Hinigpitan niya ang hawak sa tasa. Dumulas ang isang truck sa basang kalsada. Head-on collision. Pero si Junjun, naputol ang boses ni Celine. Napunit ang trakea niya. Dahil sa mga bubog, pumapasok ang dugo sa kanyang daanan ng hangin. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Sinubukan kong tahiin gamit ang mga kamay na ito sa gitna ng umuulan na kalsada. Hinawakan ni Moreau ang kamay ni Celine. Sabi nila, 1 oras pa bago dumating ang ambulansya. Kaya ako na ang gumawa. Nabigo ka, mahinang sabi ni Moreau. Tumango si Celine. Nanginginig ang mga kamay ko. Umuulan, maraming dugo, sobrang takot. Nagsimula siyang umiyak. Paulit-ulit na natatanggal ang tahi. Kahit anong tali ko, dumudulas. Si Junjun. Sa mga bisig ko, niyakap ni Moreau si Celine. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko. Dapat mas ginalingan ko. Dapat mas naging kalmado ako. Hindi, matigas na sabi ni Moreau. Sa ganoong sitwasyon, sino ang magiging perpekto? Pinunasan ni Celine ang kanyang mga luha. Mula noon, sinimulan kong pag-aralan ang habi ng buhay. Oo, binaliktad ko ang kabiguan. Paliwanag ni Celine. Inaral ko kung bakit natatanggal ang tahi, kung bakit napupunit ang tissue. Lahat. Inilabas niya ang isang notebook mula sa kanyang bag. Puno ito ng mga sulat at guhit. Tingnan ninyo. Ito ang unang disenyo. Nakaguhit ang bigong paraan ng pagtatahi. Ito ang pangalawa, pangatlo. Sa bawat pahina, nag-evolve ang paraan ng pagtatahi. At ito ang final version, ang blueprint ng habi ng buhay, lattice structure, tension distribution, micro-anchoring. Nakuha ko ang inspirasyon sa paghahabi ng banig ng aming mga ninuno, paliwanag ni Celine, ang tradisyonal na banig ng Pilipinas. Kayang bumalot sa kahit anong hugis at hinding-hindi natatanggal. Humanga si Moreau, kahanga-hanga. Ginawa mong tagumpay ang isang kabiguan. Nagpasya akong, "Huwag takasan ng kabiguan," sabi ni Celine. Hindi ko na iligtas si Junjun. Pero naniniwala akong makakaligtas ako ng iba. Tumatakbong pumasok si Sophie. Dr. Reyes, may problema. Ano? Ang pasyenteng kadarating lang. Halos durog-durog ang aorta. Tumayo si Celine. Kailangan kong tingnan. Habang papunta sa ER, nagsalita si Moreau. Celine, pwede pa bang magtanong ng isa? Ano po iyon? May sikreto pa. Ang habi ng buhay na hindi mo sinasabi, di ba? Nagulat si Celine. Paano niyo po? Nakita kita habang nag-oopera. Mayroon pang iba. Ngumiti si Celine. Opo, mayroon. Ano iyon? At noon, bumukas ang pinto ng ER. Nakita ang pasyente. Isang 50 anyos na lalaki. Natuhog ng bakal nang gumuho ang tunnel. Ang aorta niya napunit sa 4 na piraso. Desperadong sabi ng isang doktor. Imposible to! Talagang sinuri ni Celine ang pasyente. At nagdesisyon. Kaya ko. Ano? May applied version ang habi ng buhay. Tiningnan niya si Moreau. Ak. Ngayon, ipapakita ko ang pangalawang sikreto. Habang papunta sa operating room, naisip ni Celine, ang araw na hindi niya nailigtas si Junjun. Ang kabiguang iyon ang lumikha sa teknolohiya ngayon. Junjun, bulong niya, maraming ililigtas si ate ngayon. Bumukas ang pinto ng operating room. Humingi si Celine ng isang espesyal na tray, habi ng buhay plus absorbable mesh. Ano yan? Isang hybrid patch? Paliwanag ni Celine, pinagsamang lattice suture at biomaterial. Lahat ay napigil ang hininga. Ito ang tunay na lihim na sandata ni Celine. Isang inobasyon na isinilang mula sa kabiguan ng nakaraan.
Ang teknolohiya ng buhay na nilikha ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Simulan na natin. Hinawakan ni Celine ang scalpel. Sa pagkakataong ito, pakiramdam niya, kasama niya si Junjun. 9:25 ng umaga. Ang operating room ay nababalot ng matinding tensyon. Ang aorta ng 50 anyos na lalaki ay talagang napunit sa 4 na piraso. Parang pinunit na papel. Ngayon, ipapakita ko ang tunay na habi ng buhay, sabi ni Celine. Lahat ng staff ay nakatutok. Maging si Rivière ay nanonood mula sa observation deck. Alam niyo ba ang prinsipyo ng habi ng buhay? Tanong ni Celine. Walang makasagot. Ang tradisyonal na paghahabi ng banig ng aming mga ninuno. Itinaas niya ang sinulid, ang banig. Kayang bumalot sa kahit anong hugis at hinding-hindi natatanggal. Nagpakita si Celine gamit ang kanyang mga kamay. Pataas na sinulid, pahalang na sinulid, at diagonal na sinulid. Nag-cruise ang 3 direksyon. Ito ang woven tension distribution. Paliwanag niya, kung may puwersa mula sa isang direksyon, susuportahan ito ng 2 pang direksyon. Kaya pala kahit ganoon kanipis na tissue. Opo, kinakaya. Nag-focus si Celine sa pasyente. Simulan na natin. Unang piraso, inilagay ni Celine ang pataas na sinulid. Pantay-pantay ang pagitan. Eksakto. Pangalawang piraso. Nag-cruise ang pahalang na sinulid sa pataas. Ang anggulo ang mahalaga dito, paliwanag ni Celine. 60 degrees ang pinakamainam. Ang anggulo na bumubuo ng equilateral triangle. Pangatlong piraso, idinagdag ang diagonal na sinulid. Naging 3-dimensional ang habi. Ngayon, aayusin natin ang tensyon. Bahagyang hinila ni Celine ang sinulid. Kung masyadong mahigpit, mapupunit. Kung masyadong maluwag, tatagas. Ang kanyang mga daliri ay parang tumutugtog ng alpa. May perpektong balanse. Pang-4 na piraso. Ang huli. Ito ang pinakamahirap. Nag-focus si Celine. Ang gitnang punto kung saan nagtatagpo ang 4 na piraso. Ang lugar kung saan nakasentro ang lahat ng tensyon. Gagamit ako ng isang espesyal na buhol dito. Gumawa siya ng bagong pattern, ang sampagita knot. Kinakalat nito ang puwersa sa 8 direksyon. Isang komplikadong buhol ang nabuo, parang isang bulaklak na namumukadkad. Alam niyo ba kung ano ang re-tearing threshold? Tanong ni Celine. Ang limitasyon kung saan muling napupunit ang tissue. Ang habi ng buhay ay tinataas ang limitasyong iyon ng 3 beses. Tinapos niya ang huling buhol. Tapos na. Ang 4 na piraso ng aorta ay naging isa. Ang lattice structure ay perpektong humahawak sa mga piraso. I-release ang blood flow, utos ni Celine. Nang tanggalin ang clamp, nagsimulang dumaloy ang dugo. Lahat ay napigil ang hininga. Walang tumagas kahit isang patak. Sigaw ni Sophie, ngunit alam ni Celine na hindi pa tapos. Suriin ang bronchus. May malaki ring punit sa left main bronchus. Gagawin natin ang pareho. Sinimulan ni Celine ang habi ng buhay sa bronchus. Sa pagkakataong ito, mas mabilis. Nakuha na niya ang ritmo sa loob ng 10 minuto. Natapos din ang pagtatahi sa bronchus. Suriin ang spontaneous breathing. Nagsimulang huminga ng mag-isa ang pasyente. At noon, isang alarm ang tumunog. Pangalawang sunog sa tunnel! Tumatakbong pumasok si Matthew. Marami na namang pasyente ang darating. Mahigit 20. Tiningnan ni Celine ang orasan. Eksaktong 10:00. Lumingon siya sa kanyang team. Naintindihan niyo na ba ang prinsipyo ng habi ng buhay? Tumango ang mga doktor. Kaya niyo ba? Susubukan namin, sagot ng isang doktor. Ngumiti si Celine. Sige, gamitin natin ang 5 operating room ng sabay-sabay. 5? Oo. Iikot ako para tulungan kayo. Bumaba si Rivière mula sa observation deck. Sa tingin mo ba talaga posible yan?
Kailangan. Matigas na sabi ni Celine. Ito ang tungkulin natin. Nagsimula ang unang climax. Sa 5 operating room, sabay-sabay na isinagawa ang habi ng buhay. Tumatakbo si Celine sa bawat silid, nagtuturo, mali ang anggulo. 60 degrees. Masyadong mahigpit ang tension. Luwagan ninyo. Kailangan ng isa pang anchor point diyan. Parang isang konduktor na namumuno sa isang orkestra. Pagkatapos ng 1 oras, isang sigaw ng tagumpay ang narinig mula sa unang operating room. Tagumpay! Pangalawa, pangatlo. Sunod-sunod ang balita ng tagumpay. Lahat ng 5 ay nakaligtas. Marami pang pasyente ang dumating. Na naman! Na naman? Na naman? Lahat ng 5. Tuluyan na raw gumuho ang tunnel. Ito na ang huling sandali. Kinuyom ni Celine ang kanyang kamao. Magpatuloy tayo. Hindi natitinag ang kanyang mga mata. Ang habi ng buhay ay kumakalat. Isang teknolohiya na nagsimula sa isang tao ay nagliligtas sa lahat. Tila nakangiti si Junjun mula sa langit. 11:15 ng umaga. Katatapos lang ni Celine sa kanyang ika-6 na operasyon. Pumasok si Rivière sa operating room. Namumula ang kanyang mukha. Itigil yan! Ngayon din. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ospital. Utos na isara ang mga operating room. Tiningnan siya ni Celine ng may pagod. Na naman? Yan pa rin po ang sinasabi ninyo? Desisyon nito ng hospital board. Iwinagayway ni Rivière ang isang dokumento. Masyadong malaki ang panganib. Hindi na natin kaya. Nagsimulang sumang-ayon ang mga staff. Kung desisyon ng board, wala na tayong magagawa. Kinuyom ni Celine ang kanyang kamao. Nakarating na sila sa puntong ito. Tapos, at noon, isang sirena ang tumunog sa labas ng ospital. Pulis? Hindi. Isang police escort. Ano yan? Lahat ay tumingin sa bintana. Isang itim na sedan ang huminto. Sasakyan ng gobyerno ng Pransya. Bumukas ang pinto at isang babae ang bumaba. Ang Prefet de Paris, ang pinakamataas na administrador ng Paris. Pumasok siya sa ospital, kasama ang kanyang mga alalay. Sino si Chief Rivière? Tanong ng Prefet. Nagulat si Rivière at lumapit. Ako po. Inilabas ng Prefet ang isang dokumento, isang emergency order. Sinimulan niyang basahin. Simula ngayong araw, lahat ng medical personnel na may kaugnayan sa aksidente sa tunnel ay nasa ilalim na ng jurisdiksyon ng Estado. Ano? Requisition! Isang utos para sa sapilitang pag-deploy ng emergency personnel, tiningnan ng Prefet si Celine. Kayo po ba si Dr. Celine Reyes? Opo, ako nga po. Narinig kong epektibo ang paraan ng pagtatahi na binuo ninyo. Ngumiti ang Prefet. Simula ngayong araw, nasa ilalim ka na ng proteksyon ng gobyerno ng Pransya. Magpatuloy ka sa pag-oopera. Namutla ang mukha ni Rivière. Pero, dayuhan siya at ang bisa niya. Nalusutan na rin yan. Inilabas ng Prefet ang isa pang dokumento. Pinag-aaralan na ng Ministry of Health ang pagbibigay ng isang espesyal na permit sa pananatili. Lalabas ang desisyon ngayong araw. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Hindi makapaniwala. Talaga po? Oo. Kailangan ng Pransya ang mga talentong tulad mo. Tiningnan ng Prefet si Rivière. At Chief, itigil niyo na ang pagharang sa mga operasyon. Ang pagsuway sa utos ay may kaakibat na parusang kriminal. Natahimik si Rivière. Mukhang talunan. Yumuko si Celine sa Prefet. Salamat po. Magpasalamat ka mamaya. Narinig kong marami pa ring pasyente. Totoo nga. Sa labas, patuloy ang pagdating ng mga ambulansya. Gamitin ang lahat ng operating room, sigaw ni Celine. Ngayon, walang hahadlang. Iligtas natin silang lahat. Naghiyawan ang mga staff. Oo. Naghiwa-hiwalay sila patungo sa mga operating room. Muling nagsuot ng surgical gown si Celine. Ika-7 pasyente, 35 anyos na babae.
7 buwang buntis. Aortic dissection. Ulat ng nurse. Pati ang sanggol, nasa panganib, nanigas ang mukha ni Celine. Ang pag-oopera sa isang buntis ay pagharap sa dalawang buhay. Tawagin din ang OBGYN. Parating na po. Nagsimula ang operasyon. Habang ginagamit ang habi ng buhay, patuloy na sinusubaybayan ang sanggol. Normal ang tibok ng puso ng sanggol. Mabuti naman! Maingat na nagtahi si Celine. Isang tahi, isang tahi. Para sa dalawang buhay. Pagkatapos ng 30 minuto, tagumpay. Ang ina at ang sanggol parehong ligtas. Ikawalo, ikasiyam, patuloy siyang nagligtas ng mga pasyente. Ngunit ang ika-10 pasyente ay espesyal. Isang 8 taong gulang na batang lalaki. Nasa labas ng operating room si Rivière. Ang batang ito. Nanginginig ang kanyang boses. Kasing edad niya, ang batang iyon, 10 taon na ang nakalipas. Tiningnan siya ni Celine. Gusto niyo po bang manood? Ano? Manood po kayo ng operasyon. Iba na ngayon. Nag-atubili si Rivière bago umakyat sa observation deck. Nagsimula ang operasyon. Ang aorta ng bata ay napakaliit at marupok. Ngunit tiyak ang mga kamay ni Celine. Binalot ng habi ng buhay ang maliit na daluyan ng dugo. Masyadong maliit. Nag-aalala si Sophie. Okay lang. Aayusin natin ang sukat. Gumamit si Celine ng mas manipis na sinulid. Mas manipis pa sa sapot ng gagamba para gumawa ng isang maliit na habi. Pagkatapos ng 1 oras, tagumpay! Dumilat ang bata. Mama, narinig ang isang maliit na boses. Bumaba si Rivière mula sa observation deck. Namumula ang kanyang mga mata. Mukhang umiyak. Patawad, sabi niya kay Celine. Sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Okay lang po, ngumiti si Celine. Lahat ng may sugat ay nagkakamali. Tumatakbong dumating si Matthew. Mga huling pasyente na. 6. Tiningnan ni Celine ang orasan. Malapit ng maghating gabi. Sama-sama tayo, sabi niya. Teamwork. 6 na operating room. Ang sabay-sabay na gumana. Si Celine, si Moreau, at ang iba pang mga doktor. Maging si Rivière ay nagsuot ng surgical gown. Tutulong ako, sabi niya. Ituro mo sa akin ang habi ng buhay. Tumango si Celine. Nagsimula ang mga huling operasyon. Ang habi ng buhay ay sabay-sabay na ginawa sa 6 na lugar. Alauna ng madaling araw. Lahat ay matagumpay, sigaw ni Matthew. Lahat ng 6 ay nakaligtas. Napuno ng hiyawan ang buong ospital. Napaupo si Celine sa sahig. Sobrang pagod ngunit masaya. Nagawa natin! Itinayo siya ni Sophie. Nagawa talaga natin. Muling lumitaw ang prefect. Tumawag na ang Ministry of Health. Natahimik ang lahat. Dr. Celine Reyes? Ngumiti ang prefect. Naaprubahan na ang iyong permit sa pananatili. Isang 5-year long-term stay. Oo. At isa pa. Inabot ng prefect ang isang sobre. Ang French Medal of Medical Merit. Ang presidente mismo ang pumirma. Nagpalakpakan ang lahat. Umiiyak na nakangiti si Celine. Sino na ngayon ang mananagot? Ang mga tao. Hindi ang mga patakaran. 5:00 ng madaling araw. Unti-unting sumisikat ang araw sa Paris. Ang auditorium ng HGP Hospital ay puno ng mga mamamahayag. Ang Minister of Health mismo ang magbibigay ng press conference. Nanonood si Celine mula sa pasilyo. Sobrang pagod, halos hindi na makatayo. Dr. Reyes! Lumapit si Moreau. Kailangan mong pumasok. Ikaw ang bida. Okay lang po ako dito. Umiling si Celine. Ngunit tinawag siya ng minister. Dr. Celine Reyes, halika dito. Walang nagawa kundi umakyat sa entablado. Kumislap ang mga flash. 12 ng kamera ang nakatutok sa kanya. Ngayong madaling araw, isang himala ang naganap. Nagsimula ang minister sa aksidente sa A86 tunnel.
257 ang nasugatan, ngunit 3 lamang ang namatay. Nagbulungan ang mga mamamahayag. Paano naging posible? Dahil sa kanya, itinuro ng minister si Celine. Dahil sa Habinang Buhay Suture Technique na binuo ni Dr. Celine Reyes, nakamit natin ang 98% survival rate, nagpalakpakan ang lahat. Doktora, isang salita po, tumayo si Celine sa harap ng mikropono. Nanginginig. Ngunit iba na ang panginginig ngayon. Hindi ko po ito ginawang mag-isa. Nagsimula siya. Kasama ko si Dr. Moreau, si Sophie, at ang lahat ng medical staff. Tiningnan ni Celine si Rivière. Maging si Chief Rivière ay tumulong sa huli. Awkward na yumuko si Rivière, ang habi ng buhay. Huminto sandali si Celine. Ay isang teknolohiya na isinilang mula sa kabiguan. Mula sa kabiguan kong iligtas ang aking kapatid 6 na taon na ang nakalipas. Natahimik ang mga mamamahayag. Ngunit ang kabiguang iyon ang nagligtas sa maraming buhay ngayon. Natutunan ko na kahit ang kabiguan ay may kahulugan. Ngumiti siya. Nagpapasalamat ako sa Pransya sa pagtanggap sa akin. Patuloy kong gagawin ang aking makakaya. Simula ngayong araw, si Dr. Celine Reyes ay itatalaga bilang special researcher ng French Ministry of Health. Ano po? Nagulat si Celine. Ipapalaganap natin ang habi ng buhay sa buong Pransya. Si Dr. Reyes ang mamumuno sa pagsasanay. Nagpalakpakan muli. Inilabas ng minister ang isang sobre. Ito ay isang personal na sulat mula sa presidente. Tinanggap ito ni Celine nang nanginginig ang mga kamay. Habang binabasa, tumulo ang kanyang luha. Ikaw ay isang tunay na doktor na nagligtas ng buhay sa kabila ng mga hangganan. Malugod kang tinatanggap ng Pransya. Pagkatapos ng press conference, umakyat si Celine sa rooftop. Tanaw ang umaga sa Paris. Malayo ang Eiffel Tower. Nandito ka lang pala, umakyat si Rivière. Chief, tawagin mo na lang akong Arnaud. Tumabi siya. Patawad. Talaga, napatawad na po kita, sabi ni Celine. Lahat ng may sugat ay nagkakamali. Huminga ng malalim si Rivière. 10 taon akong nabuhay sa takot. Takot na mabigo. Ngayon po, natuto ako sa'yo. Kung paano bumangon mula sa kabiguan, inilahad niya ang kanyang kamay. Inaasahan ko ang pakikipagtrabaho sa'yo, kasama. Nakipagkamay si Celine. Ako rin po, kasama. Pinagmasdan nilang dalawa ang Paris. Tuluyan ng sumikat ang araw. Teka, sabi ni Rivière, kamusta ang panginginig ng mga kamay mo? Itinaas ni Celine ang kanyang mga kamay. Hindi nanginginig. Tuluyan ng huminto. Nawala na. Ngumiti siya. Sa wakas, pababa sa ospital, dumaan si Celine sa operating room. Amoy dugo pa rin. Ngunit hindi na siya natatakot. Dr. Reyes. Tumatakbong lumapit si Sophie. Naghanda kami ng party. Naghihintay silang lahat. Party? Siyempre, bayani ka eh. Natawa si Celine. Hindi ako bayani. Doktor lang ako. Sa lounge, nagtipon ang lahat ng staff. Nagbukas sila ng champagne. Para kay Celine. Para sa habi ng buhay. Para sa buhay. Nag-toast ang lahat. Masaya si Celine. Pakiramdam niya, nakahanap siya ng tunay na pamilya. Tahimik na lumapit si Moreau. Ano ang susunod mong gagawin? Pauunlarin ko pa ang habi ng buhay. Sagot ni Celine. Para mas marami pang buhay ang mailigtas. Magandang ideya. May kinuha si Moreau. Isang susi. Susi ito ng research office ko. Gamitin natin ng magkasama. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Talaga po? Siyempre. Tunay na tayong magkasama ngayon. Nagyakapan sila. Lumabas ang balita sa TV. Himala sa aksidente sa tunnel. Bagong teknolohiya mula sa isang Pilipinang doktor. Bagong pag-asa para sa medisina ng Pransya. Pinatay ni Celine ang TV at tumingin sa bintana. Sa malayo,
Narinig ang sirena ng ambulansya. May isa na namang pasyente ang dumarating. Kailangan ko nang umalis. Tumayo si Celine. Agad? Opo, marami pa akong dapat gawin. Naglakad siya patungo sa operating room. Sa pagkakataong ito, walang panginginig. Bilang isang ganap na doktor. Huling buhol, tinapos ni Celine ang pagtatahi. Isang perpektong habi ng buhay. Doktor Reyes? Tanong ng isang intern. Gaano katagal bago matutunan ang habi ng buhay? Habang buhay? Nakangiting sabi ni Celine. Pero pwede kang magsimula ngayon. Gupitin niya ang sinulid. Malinis. Walang pag-aalinlangan. Ang desisyon ba ngayon ay magiging pamantayan bukas? Alam na ni Celine ang sagot. Puwede. Sigurado. Kumusta ang kwento natin ngayon? Saan mo man ito pinakikinggan, i-share mo ang iyong kwento sa comments. Pindutin ang subscribe at like para swertehin ka rin sa iyong araw-araw na buhay. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon.